Sa puntong ito, makakausap po natin ang public interest lawyer, trustee ng Human Rights and Empowerment Center at isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon, Attorney Dino, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Ninya, at sa lahat ng ating mga manonood at tagapakinig. Okay, sa July 6 na po nakaset itong impeachment trial ni VP Sara. Sa tingin niyo po ba matutuloy ito sa July 6? Well, tapos na yung pre-trial, walang rason para hindi mag-proceed forthwith as commanded by the Constitution. At ngayon na kahit papano, maayos na yung majority sa Senado, I don't see any hindrance whatsoever as of the moment, no, na hindi ito matutuloy. No. Kailangan na ng taong bayan na marinig ang sistema ng pananagutan, ang pinakasagrado na mekanismo na mapanagot yung mga matataas na opisyal natin batay sa Constitution. No. Hindi na ito pwedeng ma-delay. Masyado nang matagal yung delay. Last year pa nga dapat ito at sa wakas magpo-proceed na ito sa July 6. Ano po, attorney, itong babantayan natin dito sa ilalabas na pre-order or pre-trial order next week? Ano po ba ito? Ano ba ang mangyayaring proseso dito sa pre-trial order? Well, una, gusto ko lang sabihin na dapat yung pre-trial naging bukas sa media at sa publiko. No? Hanggang ngayon, wala pa ako nakikitang rason bilang miyembro ng Bantay Senado na hindi isinagpubliko yung proceedings as a fundamental part and one of the most important parts in preparation for actual trial. Yan yung una. Pero ang lalabas siya sa pre-trial order, ano ba yung mga minarkahan na ebidensya, sino ba yung mga witnesses, ano ba yung expected na calendar, ano ba yung mga admitted facts, no? At saka kung meron pang mga ibang agreement yung prosecution at depensa. No? Yan yung nakalagay sa trial order at napaka-importante ng pre-trial order kasi yun yung magiging main guide sa pag-conduct ng trial. No? Hindi pwedeng basta-basta na lang mag-add at subtract dyan sa nakalagay sa pre-trial order without seeking the leave of the impeachment court, no? And without justifying what is the reason. Hindi naman ibig sabihin na hindi na pwedeng mag-deviate from the pre-trial order, but there must be proper reason as to why there will be a deviation in the agreed upon stipulation of facts, agreed upon evidence, agreed upon trial dates pursuant to the pre-trial order. Pwede po ba itong gamitin para i-delay ang kaso, yung pre-trial order next week? Well, hindi. Lalabas na yun Lalabas na yung pre-trial order and magsisimula na yung trial. No? At I don't think there's any reason for a delay in the pre-trial order kasi malinaw naman yung proceeding supposedly ng pre-trial order. Nakalagay naman na ano yung mga pinag-agreehan nila mga dates. No? So I doubt that even the impeachment court will delay the release of a pre-trial order. Okay. Sa libo-libo hong mga marked documents na ebidensya, no, during the pre-trial, ano po para sa inyo maituturing na pinakamalakas na ebidensya o yung smoking gun laban kay VP Sara? Well, malinaw, unahin natin, di ba, yung sa Article 1. Article 1, ito yung mga ill-gotten wealth sa confidential funds. Malinaw na malinaw yung report ng NBI, ng question document section, saying na mukhang isa o ilang tao lamang ang nag-accomplish nitong mga vouchers na ito. Pangalawa, yung Philippine Statistics Authority na yung mga pangalan, around 1,300 of them, wala naman na recipient supposedly nitong confidential funds. Wala naman talagang ganung pangalan. No? Pangatlo is malinaw na malinaw rin yung ebidensya na magkakilala si Manuel Madriaga at saka si Sara Duterte at siya yung nag-deliver nung pera na nakalagay yan sa kanyang naminarkahan rin na affidavit, no? At saka malinaw rin yung pinababalik ng Commission on Audit yung 400 plus o ba na pera, million na personal kay Sara Duterte dahilan sa hindi properly na-liquidate at hindi na-justify yung pinaggastusan na ito. Ito mga minarkahan na ebidensya na ito, smoking gun lahat ito At kailangan ma-justify ni Sara Duterte kung saan niya dinala yung mga kaperahan, lalong-lalo na meron ng order ang Commission on Audit na pinababalik sa kanya yung pera. Balikan ko lang ng konti itong ebidensya mula sa BIR. Gaano po kaimportante na mabuksan itong BIR box na ito? Bago tayo dyan sa BIR box, no, balikan ko lang yung tanong mo kanina. Yung Article 1 pa lang yun. Yung Article 2 kasi napaka-importante rin na madiscuss ko yun. No? Ito yung sinasabing ill-gotten wealth, no, with respect to yung perang pumasok sa kanyang bangko na 6 billion according sa Anti-Money Laundering Council. Pati na rin yung hindi niya dineklara yun sa kanyang SALN. No? Yan yung Article 2. Malinaw yung ebidensya dyan, yung AMLC report, tsaka yung SALN niya mismo. No? Sa Article 3, yung sa procurement sa
DepEd, malinaw rin yung mga testimonya before at transcripts na nangyari doon sa House of Representatives na mga tauhan niya mismo sa DepEd na supposedly nabibigyan sila ng pera through brown envelopes para for the purpose of masuhulan sila doon sa procurement in relation to doon sa laptops. At yung pang-apat na minarkahan, smoking gun naman talaga yung pagsisisigaw, pagwawala nito si Sara Duterte sa video na sinabi nag-hire na siya ng assassin. Now let's go to the doon sa BIR documents na supposedly pinamamarkahan with the opposition, vehement opposition and objection of the defense, no. Alam mo pa ulit-ulit kasi sinasabi ng mga Duterte noon nung panahon ni Rodrigo Duterte pa hanggang ngayon, pag wala ka namang tinatago, wala ka dapat ikatakot, di ba? Yung mga natokhang sinasabi nila, huwag kayo matakot, hindi kayo papatayin kung wala namang kayo tinatakot at wala kayong kasalanan, tinatago at wala namang kasalanan, huwag kayo matakot, no. So taka ako kung bakit nila ayaw mabuksan itong mga sinumite naman nilang document na sworn public documents required by law at sila ay public officials na isinumite nila sa BIR. Bakit ayaw nilang pabuksan itong mga ito ay public documents ito at saka sila mismo nagsumite? Ang sabi nga nila, di ba, kung gusto nila ng absolute privacy pala, public officer sila dapat wala silang ganyang klaseng reasonable expectation of privacy under the law, no. Kung gusto nila ng privacy, absolute privacy, huwag sila mag-public official. Get out of public service, no. Katulad ko na pribado na tao, walang pakialam yung publiko doon sa mga sinusumiti kong yun. Pero the moment kasi na ikaw ay lingkod bayan, expected mo na open ka sa public scrutiny, no. There is an overarching public interest na makita itong mga deklarasyon nila sa BIR kasi may serious accusations of ill-gotten wealth. Kaya makita natin kung nagbayad ba sila ng tax at nagmamatch ba ito doon sa mga bank accounts nila na pera na pumasok sa kanilang mga bank accounts at saka yung sinasabi nila, saan nyo nakuha yung pera na yun? But 6 billion yung labas-pasok na pera, no? Kailangan nila ma-justify yun. Otherwise, kung hindi nila ma-justify yun at hindi nila mapapakita na nagbayad din sila ng corresponding taxes with respect to this income na supposedly i-claim nila, mahirap, no? So, sa akin, napakalinaw na dapat mabuksan yan. Temporary pa lang naman yung decision na yan at mapabubuksan pa yan sa akin palagay sa impeachment court because karapatan ng publikong malaman kung ano yung mga laman ng mga dokumento na ito dahil public documents ito na isinumite na mismo naman ito mga public officials na ito. Opo. Alright. Kung hindi po ito mabubuksan, ano po ba ang magiging epekto sa kaso laban kay VP Sara? Alam mo, mula sa every article without even this report, no, sa akin palagay, more than enough to sustain a conviction, no. Tandaan natin ang quantum evidence required lang dito is substantial evidence, no. Hindi ganun kataas, hindi naman to proof beyond reasonable doubt. Ang sabi ni Miriam Defensor Santiago is overwhelming preponderance of evidence daw pagdating sa impeachment, which is a higher quantum of proof. Pero hindi ito mas mataas sa proof beyond reasonable doubt. Pero as of the moment, kahit wala itong report na ito, sa aking palagay, napakalalim na at napakalakas na ng mga ebidensya. This is just, I think, the prosecution even generating further evidence para lang sigurado. Pero kahit wala itong ebidensya na ito, yung the mere fact na may AMLC report, 6 billion pesos sa labas-pasok sa bank account niya, hindi niya ma-justify? Sa akin palagay sufficient na yan for conviction. Lalo na sa kaso ni Chief Justice Corona, before na-declare na pag hindi mo yan dineklara sa SALED mo at cash on hand mo yan, impeachable yan. Hindi dapat magkaiba ang ruling ng impeachment court sa kaso ni Renato Corona at sa kaso ni Sara Duterte. And attorney, yung pag-imbita sa dating court sheriff na sinuntok ni VP Sara nung mayor pa siya, gaano katibay rin itong ebidensya? Ano ang gustong patunayan ng ebidensyang ito or na kapag siya ay tumestigo? Well, ito yung sa di ba? Overall fitness ng Vice President to be in office, no. Ito lang naman ay prelude para doon sa video reen na nagwala siya, no, na para mapakita talaga yung behavior ng Vice President na para sa kanya, hindi nag-a-apply ang court order sa kanya. Hindi nag-a-apply ang rule of law sa kanya. Hindi nag-a-apply ang batas sa kanya. No? Bagkus, sisiga-siga at pagdating sa kung ano lang gusto niyang gawin, gagawin niya. No? Hindi kasi ganun yung isang demokratikong pamahalaan, hindi ganun institusyon. At lalong-lalo, hindi ganun expected na behavior sa ating mga lingkod bayan. Nakasaad na rin yan sa batas, di ba? Kaya nga merong mga grave abuse of authority, di ba? Merong mga Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung Code of Ethics, Professional Standards and Code of Ethics ng ating mga public officers. Lahat kasi itong mga ito applicable dapat sa mga lingkod bayan katulad ng Vice President. Hindi magandang halimbawa, no? Kaya ang pinapakita dyan is yung proclivity o yung propensity o yung tendency, central tendency ng pangalawang pangulo na gumamit ng dahas at magwala
at na sigurado hindi dapat apt or proper for a public official. Okay, so tingin niyo po ba ay may lilitaw na Mary Grace Piatos? Well, kahit may militaw na Mary Grace Piatos or hindi, tingin ko hindi niya aaminin na recipient siya ng confidential funds. No? Kasi madadawit siya sa graft and corruption. No? So tingnan natin, abangan natin. Pero sa akin kasi medyo kahit na lumitaw yan o hindi yun ang pinaka-central question. Ang central question is, paano ba dinisburse at paano ba ginastos itong confidential funds, itong 600 plus million na ito? At bakit 125 million of which supposedly ginastos ng 8 araw at yung 8 araw na yon ay kasama pa yung 11 days, diba? Pero kasama yung Christmas, Pasko, New Year at supposedly sa safe houses. No? Yung mga ganitong klaseng justification dapat hindi ma-defeat ng isang witness. Kung lumitaw man si Mary Grace Piatos, I don't think it is a very important factor that must be considered on whether or not makonvict pa si Sara Duterte. Alright, maraming salamat, Attorney Dino De Leon.